So yun, what's up sa inyo guys today? Welcome to my YouTube channel. So, magtatanong tayo sa school natin. Kumusta daw sa akin daw yung pag-aaral daw or kaya mga karangalan. Kasi, hindi kasi ako laging nag-aaral ng mabuti. Lagi akong baksak. Mga line of 7, mga ganun. Kasi yung pagka-grade ko ng mga 1 to 6 sa Pembo ay lagi akong baksak sa school, tapos hindi pa nag-aral, hindi pa nagre-review, cellphone. Kaya nung pagka high school ko ay hindi pa rin ako nag-aral. Lagi akong pinagsasabihan, mga na-assignment, pero hindi ko natandaan yung assignment. Minsan kasi, lagi akong pinagsasabi ng mga magulang kasi laging galit na galit. Kasi ayaw nila akong laging, laging pasaway. Tapos, hindi din nag-aral. Kasi gusto nila kasi may with honors din. Kasi lagi silang napipilit na gusto nila eh. Kaya sa mga grades dyan or kaya grade 1 to 6 at mga senior high to junior ay lagi kayong mag-aaral ng mabuti kasi sa inyo din yan ng mga graduation yan. Kukuha din kayo ng mga medalya, tapos magtatawanan yung mga magulang kasi nakaka-graduate ka na. Kasi sa college, mahirapan ka dun kasi college kasi wala nang ganong subject na mga ESP, mga ganun, mga AP. Meron ng mga research, mga ganun. Kasi mahirap kasi kapag magre-review ka, kailangan mag-aral ka. Hindi lang yung cellphone. Tapos lagi kang hindi makakapag-focus. Kaya tayo nag-aaral kasi para maghanap ng trabaho, para magkapera ka, para bili mo yung mga gusto mo sa anak mo. Kaya pag nagkatapos kayo ng college, dapat maghahanap kayo ng trabaho, mga ganun. Kasi, ba't kailangan magtrabaho? Bakit? Bakit magtatrabaho? Bakit? Para magkapera. Kaya nga magkakatrabaho kasi para tulungan yung mga magulang para magkapera din kayo. Tapos nagsweldo din sila. Kaya kailangan nila magtrabaho. Kumari, ang nakunan mo, seaman, engineer, mga chef, mga ganun kasi. Kasi lahat tayo nag-aaral ng mabuti. Huwag kayong laging ganyan ng mga sinasabi yung sumasalita ng mga bad words, ng mga hindi maganda. Kaya sa mga nagmumura-mura dyan sa school, iwasan nyo yung mga salita nyo kasi baka mamaya marinig pa kayo ng mga tao dyan, nakakaya pa yan. Kaya sa mga hindi nyo kilala yung mga bully-bully na yan, huwag nyo papansinin agad kasi pag napansin nyo yung bully yan, lalo kayo nasasaktan. Pwede nyo naman sumbong sa guidance office kasi kailangan nyo magsumbong kasi behavior siya. Kuwari, nasuntok ka sa kanya, na-guidance siya. Kailangan magsusumbong ka lalo para hindi ka maiyak-iyakan. Kasi minsan yung kaibigan mo, naaway din, tapos binugbog ko. Tapos ako daw may isisiyan. Ganun kasi, kailangan isumbong niyo sa guidance para wala din suntukan. Kasi pag nakita kayo ng nakikipagsuntukan kayo dun sa labas, makikita kayo ng gwardiya, mga principals, yan. Mga ganun-ganun yan. Kaya huwag kayong gaganyan sa mga bully-bully. Huwag niyong papansinin yung mga hindi nyo kilala or kaya di nyo kaibigan. Kasi lalo kayong sasaktanin. Kapag kilala nyo pala yung mga pangalan nila, ganun. Ganun kayo magpapansin. Wag lang yung paututulang ka lang. Tapos makikipag-usap ka sa hindi mo kilala. Kaya iwasan nyo yung mga tinatanong-tanong niya. Anong pangalan mo? Yun ang pwede. Pero wag mo awayin ng kaibigan mo kasi best friend kanya. Ganun. Tapos sa mga mahilig magkating, wag niyong gaya-gayain yan.
Lalo kayong papagalitan ng gwardiya kasi alam nyo ba? Alam nyo ba yung cutting? Lagi kang nagsiskip kung subject ng napasukan mo ay AP. Kuwari, pagkatapos ng recess, alas 9, tapos nag-cutting ka, kala mo kasi, hindi ka papatakasin kasi araw-araw ka lagi nagka-cutting classes. Sa mga nagka-cutting na yan ha, wag kayong laging mag-cutting classes kasi masamang mag-cutting. Kasi pag nakita kayo ng guardian, ako, patay kayo dyan. Huhulihin kayo at hindi na kayo pwede magpasok sa paaralan. Kasi suspend ka. Ibaban ka nila ikaw kasi nag-cutting ka. Kunwari, TVE nyo. Nag-skip ka kasi ayaw mo umuwi ng gabi. Kasi tanghali ka umuwi. Kaya iwas-iwasan yung mag-cutting-cutting. Kasi pag nag-cutting kayo ulit ng 10 beses, uhulihin kayo ng gwardiya at principal office. Kasi may CCTV footage para kung anong ginagawa mo sa mga kalokohan yan. Kasi lalo kayong ganyan nag-iba yung mga ugali. Bakit kailangan ng CCTV daw? Kasi para protection sa mga gumagawa ng kalokohan o may nagnanakaw. Iwas-iwasan yung mga nagnanakawan ng mga pera or cellphone. Kasi pag nagnakawan kayo, huwag nyo yung sisiyan ng mga tao. Dapat nyo sarili nyo magsisi kayo. Kasi kung sino yung nagnakaw ng pera at nagnakaw ng mga cellphone, sabihin nyo sa principal para alam kung sino yung nagnakaw nun. Kaya sa mga nagdadala ng cellphone at wallet, ilagay nyo sa polo nyo or kaya sa pantalon. Hindi naman confiscate yan kasi yung mga wallet niyan, nagwawala din yung mga pera nila. Yung mga 100 kasi pambili ng mga project yan. Kaya iwas-iwasan yung magnakaw ng mga hindi nyo gamit. Yung kuwari yung bag ng classmate mo na hindi mo bag, nakawan mo yung wallet, yun, cellphone niya, kailangan magsisi kayo ng iba. Wag lang yung sasabihin mo, uy, kung sino nagkuha ng wallet ko, ba ikaw, wag ganun guys, kasi baka sasaktan sila dun sa mga sinasabi nyo. Kaya sa mga nagnanakaw na ako yan, wag nyo ususuin yan. Kasi masama. Tapos magnanakaw kayo ng hindi nyo sa inyo. Dapat hindi kayo nagnanakaw. Masama yung magnakaw. Gusto nyo makulong kayo? Kakasuhan kayo ng shoplifter. Masama, iwas-iwasan yung mga magnanakawan. Iwas-iwasan nyo guys. Kasi kayo, natututo na kayo magnakaw. Kaya iwas-iwasan nyo yan. Yung mga repeater na yan. Mga repeater na yan ha. Umulit siya ng grades. Diba kumari, grade 8 ka na, naging grade 8 ka na. Kumari, first year, grade 8 ka. Tapos, pagkatapos ng graduation, grade 8 ka pa rin. Kasi, ano ka ba? Kailangan mag-aral na mabuti. At iwas-iwas yung mga repeater na yan. Kaya sila nag-repeater, yung mga classmate ko din. Yung isa kong repeater section niya, bumaksak daw sa grades. Yung isang lalaki na matay daw tatay niya kasi nakakasakit daw. Yung na-kick out siya sa principal, gagi. Nabasos daw yung council chairman. And kapag umabsent kayo, dapat nag-excuse letter kayo para alam mo yung sakit mo or kaya may ubo ka, mga sipon, mga may sakit sa lagnat. Kailangan kasi ng excuse letter hindi ka para kailangan ng excuse letter kasi para kailangan mong gumawa ng mga nagkakasakit sa lagnat, mga ganun. Kaya sa sumasakit yung mga tiyan nila, huwag muna kayo pwedeng pumasok sa paaralan. Kasi pag sumakit yung tiyan nyo, lalabas yung mga tae-tae yan. Kasi kapag sumasakit yung mga tiyan nyo, huwag muna kayong pumasok ng school para gumaling muna. Ay ako nga dati nung grade 6, sumasakit din yung tiyan ko dati na hindi na eh. Kaya sa mga grade level yan, huwag kayong magre-repeater, agad magsama-sama. Huwag niyo samahin yung mga tropa nyong bully kasi
Baka yung bully nila yan, nag-iiba yung mga ugali, mga nag-iibang selos, yung mga ganyan-ganyan. Huwag niyong sisihin ng iba yan ha. Yan, babala. Babala yan ha, babala. Babala, huwag magnakaw ng mga hindi nyo gamit or kaya yung mga cellphones nyo or wallet. Iwasan nyo yung mga nagnakawan ng wallet ha. Kasi delikado yan. Naku po, iiyak sila at kung sinong nagnakaw ng pera at wallet, kung ano pang gamit na kinukuha nila dyan sa bag nyo. Naiingnan nyo ba? Kaya sa mga nagnanakawan dyan, huwag nyong gayahin yan kasi criminal ka na nga, nag-iiba yung ugali mo. Yan. Huwag kayong aambag ng hindi pa nag-aambag. Yung mga pisong-piso yan. Ang gusto nila kasi mag-ambag yung mga ginagawa sa assignment. Huwag ka mag-aambag sa mga nagnanakawan ng pera. Hindi ka pwede mangikil. Kasi masamang mangikil ng mga hindi nyo kilala. Kung gusto nyo, agad-agad nyo masasama yung mga criminal na yan, nakulong nga din yung mga estudyante dahil sa mga ginagawa nilang kalokohan eh. Ano, dati nga, kinukutay-kutay ko yung buhok ko dati na yun, hindi yun eh. Yun kasi, kaya ako kinukutay-kutay yung mga buhok ko kasi, dami kasing balakuba, kaya ako, kaya iwasan yung mga nagnanakawan ng mga wallet na yan ha. Isabihin nyo kasi sa mga gwardiya kung sino yung nagnakaw nun. Para alam nyo kung sino yung nagnakaw nun at ipaprinsipal din. Kung sino yung nagnakaw nun, huwag nyo sisiin yung mga teacher nyo or kaya principal. Hindi sila nagnakaw yung mga wallet at pera. Huwag nyong sisiin ng ibang tao din ha. Kuwari ha, nagnakaw ka na, yung estudyante mo, hindi mo estudyante, nakawan mo yung pera niya at wallet niya, pares din yon yung cellphone niya. Tapos, kapag nandun ka na sa klase, biglang nawala, akala mo kasi naiwan mo sa bahay. Yung pala, may nagnakaw pala ng wallet sa'yo. Kung sino yung nagnakaw ng wallet na yon, ipapasumbong nyo sa guidance office yan. Kaya, ayusin yung mga ugali nyo. Kaya sa cellphones dyan, wag nyong idadalin yung cellphone nyo, baka ma-confiscate yan. Naku po, hindi kayo pwedeng magdala ng cellphones. Kapag napakita nyo sa teacher agad, ipapabigay yan sa principal at papadali nila yung magulang niya yung cellphones. Naintindihan nyo ba? Yan, kapag kumakain kayo sa teacher nyo sa harapan, huwag kayong kakain agad-agad kasi kabastusan. Yan, kapag wala lang teacher, kailangan kumain ka muna. Yan, papatapos na tayo guys. So, click mo na yung YouTube channel ko at subscribe mo na ako. Bye-bye.